calibration nila. Kasi medyo mahirap yung calibration ng mga machine. Tapos kung paano tayo makaka-pull ng perfect espresso shot. Kasi lahat po ng magiging coffee natin is espresso based. Kaya tayo may espresso machine po. Tapos, paano tayo mag-froth ng milk? Yung foaming ng milk sa mga latte. Tapos, kung paano natin syempre ititimpla yung mga iced coffee, hot coffee, and last, yung proper maintenance ng machine. Yung paglilinis. Kaya punta sa So, yun po, sa pag-pull ng espresso shot, meron tayong 4 na kailangan tandaan. Yung pinakauna is yung timbang. So, yung timbang sa isa-sample natin ngayon is double shot ng espresso. Ang grams ng beans na gagamitin, kahit anong klaseng beans naman po yun, 14 to 20 grams. Yun yung double shot. So, yun yung gagamitin natin. Nandito na rin yan yung mga... Nandun ba yung mga sukat? Yes po, nandun na. Nandito na. Pwede po nila i-video yung training natin. Ay, video sa namin. Ayun. So, 14 grams gagamitin natin. Aside sa timbang is yung tamping. Ito po yung ating tamper. And ito yung portafilter. So, meron tamang pagdiin. May ito-sample natin mamaya. So, yun yung pangalawa. So, yung timbang, yung tamping, tapos yung pangatlo is yung beans natin. Dapat nakalagay siya sa sealed na container. Kasi minsan hindi natin makukuha yung perfect shot ng espresso. Magtataka tayo, tama naman yung tamping, tama naman yung timbang. Pero yung... Sumingaw. Yun, kasi sumingaw na siya. And yung pang-apat is yung size ng grind size natin. Ang gamit natin sa espresso machine is fine. So, yung fine na yon hindi pa siya yung sakto. So, doon papasok yung calibration. Kailangan makuha talaga natin yung 3 parts ng espresso. Mamaya makikita natin dapat ang 3 parts ng espresso para maging perfect shot is may 3 colors. So, meron siyang crema, body, and heart. Magiging visible siya pag maganda yung espresso shot natin. So, yun lamang, yung 4 na yun. Ang timbang, grind size, tamping, and yung sealed container siya dapat. So, dito, ang una natin gagawin, magtitimbang muna tayo ng beans. So, ito pong grinder natin, pwede po kayo lumapit. May settings po siya na 3. Ayan. May coarse, tas medium, tas fine. Itong coarse usually ginagamit sa mga French press, kung familiar po sila. Yung parang pitchel sila, tas binababa na ganun. Tapos, itong sa gitna, sa coffee maker, yung medium, medyo mas malalaki pa siya ng konti. Tapos dito sa fine, yung medyo pino na siya, yun yung ginagamit sa espresso. Ito talaga yun. Apo. Para sa atin, yun talaga yung gagawin. Pero, hindi porket nakatutok na siya dito sa fine, is okay na yun. Meron pa siyang mga numbers dito, may mga maliliit pa siya na option kung ano yung ilalagay yung grind settings. Para mahanap natin kung ano yung tamang grind settings, titingnan natin yun sa magiging resulta mamaya nung espresso shot. So, trial and error po tayo. Hindi siya talagang kung ano yung itatakot. Opo, hindi siya yung isang ganyan lang, okay na yan. Hindi siya ganun. Kakabakan mo siya kung kamusta ba yung texture niya, tapos siyempre titignan mo rin kung ano yung kalalabasan niya. Once makalibrate paano kinakalibrate lang natin ito? Opo. Pag nakalibrate na, tuloy-tuloy naman. So, kailangan tandaan. Lagyan ng ng sulat. Opo. Pero kung sakali, kasi since machine siya, so nagbabibrate siya, possible na mausog din siya ng konti. Doon natin mas maganda i-calibrate yung machine before tayo mag-open ng shop. Mag-pull muna tayo sa espresso. Pag maganda naman, ibig sabihin calibrated naman siya. Pero kung parang hindi natin nakukuha yung 3 colors dun sa espresso shot natin, so kailangan natin i-check kung nasa tama pa ba yung grind size natin. Pero syempre, magmamatter din dun yung tamping, yung timbang, nasa tama natin. Kasi ang ano niya kasi, nangyayari, meron kasi siyang sukat sa ating dito, 60 ml to 75 ml. Sana yung makukuha natin para perfect. Ngayon, pag masyadong konti, Ano yan? Ano yan? Fine yan?
possible na masyadong siksik siya. So it's either na diinan natin ng gusto yung pag-tamp or masyadong pino, hindi makadaan yung tubig, kaya konti lumalabas. Purong-puro, sobrang pait niya. Or pag malaki yung grind size natin, syempre mabilis yung agos ng tubig, aapaw naman, o marami, matabang. Or pag masyadong magaan yung pag-tamp natin. So, kaya yung magka-calibrate, mas maganda, isang tao lang para tansyado niya yung kung nadiinan ba niya kanina o mas didiinan pa niya sa kasunod para makuha yung perfect espresso shot. So ngayon, mag-try muna tayo mag-grind. Pwede nyo siya hawakan. Ito yung grind, nilagay ko siya malapit sa number 4. Sige po. Nilapit ko siya sa malapit sa number 4. Yan yung grind na parang pwede na, base sa pagkakahawak ko. Pwede na natin i-try. So, yung switch niya naman, kanina yung ginawa ko, switch niya dito lang sa likod. On and off lang naman siya. So, try muna tayo ng mag-grind lang tayo ng tansya natin papasok sa 14 grams kasi dito pa naman titimbang ko mamaya. Ayan, try muna natin. Marunong mo naman po sila gumamit ng maliit na timbangan. So always lang natin make sure na naka-zero siya and nakapatong yung pati handle niya dito para kasama yung timbang. Para kasi. So ito yung gusto natin na grind size kasi merong fine na super fine siya, talagang parang yung sa instant coffee na nahihirapan na lumabas dun yung tubig. So ito medyo may buo-buo pa siya right? Sakto lang. Kasi pag masyadong siksik, magiging extracted siya. Mapait. Magiging malapot. Sobrang pait. Kailangan mahanap natin yung perfect espresso. Tapos wala na rin halos lalabas dun kasi hindi na makadaan yung tubig. Kulang-kulang ko. Tingnan mo yung timbangan dito. Ilan ba dapat? 14. Yung sa recipe natin, lagi pong naka 14 grams lahat. Naka-standard po kasi siya na double espresso shot lahat. Halimbawa mag-grind na ganyan, pwedeng mag-grind na tapos Ng marami. Ah. Pwede naman po, pero dapat mauubos siya agad. Siguro wag siyang lalagpas na nakatambay dito ng mga 30 minutes or 1 hour. Kasi yung aroma din talaga yung naalagaan natin. Okay. Amoy naman. Paano pag sa mga events, siyempre kailangan mabilis. Ayun, pag event, syempre, marami naman talaga yung nag-attend. So, Mabilis pwede na mo, siya po. boss. Opo. Kami ganun gawa namin. Minsan nga, pag sobrang daming tao, pinaprepare na rin namin yung mga espresso. Pero sa mga events lang yun, pag magsiserve talaga kayo ng So yung ma-consume naman siya agad makukuha naman agad ng customer. Pero pag yung sa shop, tapos naka-grind lang ng ganito, nakatambay, sisingaw siya. Kapangit. So ito po, yung may mga Parang gagawa ka lang pag may nabili na. Ipasok, bahagya lang. Tapos kung pansin nyo, medyo bundok siya. Pwede na itatak natin siya, dahan-dahan lang, para mag-flatten siya ng konti. Ang dami nito. Baka nag-reset yung Pero nga, no? nag-reset siya. Oo, Zumira ulit kanina. Hindi natin napansin. Oo. Yun siya, kunwari ng isang side lang, doon pupunta yung powder. So, ang gusto natin pupuntahin dito, yun, doon siya mapupunta. Kung gusto naman natin na kalat, ibalot lang natin buong kamay natin. Tsaka natin ito. So, tamang pantay lang, and then,
Ang tamang way is i-level natin siya sa ano natin, eye level. Then patong lang. Iwasan muna natin siyang ma-applyan ng pressure or DN para hindi muna natin masisiksik yung mga coffee. Patong lang. Then check natin kung pantay. Kung hindi, sa gilid lang yung hawak sa pagpapantay para hindi rin natin siya madiinan pag sa taas. So, tingin natin, pantay na siya. Pwede na natin siyang ipatong dito. And then 3 fingers ang gamit natin para even yung pressure na ma-apply natin. Iwasan din natin na buong braso para wag sobrang diin. So bahagya lang. Bahagyang diin. And then ikot. Yung ikot natin wala na siyang kasamang diin. Para hindi siya matabingi. Tapos taas. So yan yung gusto natin, flat. Kasi yung ilalim nito, flat, even din yung labas ng tubig. Para pantay siya. Pagka kasi tabingi siya, magkakaroon ng space. So, dito naman po, ito yung power button. Press lang natin yan. And then, makikita natin is, ito, always lang natin itong pasok sa loob para, kasi naglalabas siya ng steam. Maiwasan na magbugi siya ng init. So, yan, pag ganyan siya nagdi-blink, nagpi-preheat po siya. So, wag natin muna siyang gagamitin pag ganyan. Mabilis lang naman yan. Kasi pressure yung boiler natin pag ginamit natin na gano'n. Nagpipreheat lang naman pag bagong sindi o kaya natambay siya na hindi ginagamit. Pero pagka dire-diretso naman na siya, Pag naka-on lang siya, ayan, okay. makikita naman yan, nag-0-0. Ayan, mabilis lang naman siya. Tapos, sa pagkabit nito dito, una pala, meron tayong kailangan palaging gawin before and after natin mag-pull ng espresso. Ipindutin natin to, ito yung pang-pull ng espresso. Pero pipindutin lang natin to, yaan natin siya 1 to 2 seconds. Purging po ang tawag dito. Para lumabas man kung may maiwan ng mga beans doon, mahuhulog na siya. Pagka nakapag, nung una, para malinis lang. So ito naman yung pagkasa niya is, ang ginagawang guide is itong kanto nito, doon yung handle. So ikakasa muna natin siya tsaka isa-center. Ay, sorry. Maganda rin po yung level dun sa gagamit yung table para hindi siya mahihirapan kunwari masyado mataas o mababa. Tapat niya. Sakto Yan, lang. naka-level sa sa mata mo. Parang nasisilip mo, sipat mo. And then, piit lang natin siya pa-center. Yan. Ang nakagitna na po siya. Pwede na natin ilagay yung shot glass natin. And isang pindot na lang. Saan nakalagay yung tubig? Dito po, may tank po siya sa Yan. So, kung nakikita nyo po, umapaw siya. Ibig sabihin po niyan, dalawa lang. Pwedeng kulang pa sa DN. Or, yung beans natin, medyo malaki pa. So, yun na yung tinatawag nating calibration. Kasi, binase natin doon sa result, yung gagawin nating adjustment doon sa machine or doon sa pagtamp. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nasiksik. Buhag-hag siya. So, kaya pwedeng kulang sa DN, kaya hindi siya nasiksik, or baka masyadong malaki yung grind natin. Para ma-adjust siya, para mapakonti is mas didiinan mo pa. Pero kung tingin mo, diniinan mo na talaga tapos ganyan pa rin lumalabas. Yung grind size na yun. Kaliliitin na din. May pwede pong paglagyan na mug or... Tapos may din po ba kayo? Para isang ano na lang. Bowl po na yung hindi babasagin. Paglalagyan lang po natin ng coffee grounds. Kahit plastic. Ayun, stainless. Yung ano, Stainless. mangkok. Okay. Diba yun? Tsaka may basahan po ba kayo na pwede pamunas-munas na? Ay, yan. Pwede ba yung Yeah, nabigit pwede yan? naman po. Malinis naman po ba? Pinampunas ko nito. Okay lang ito. Gusto niyo sir? Tikman nyo po yung... Ayan po yung tinatawag na under-extracted na espresso. Lesa siya. Nasukan na yan? Wala.
Tapos, Pure coffee. Saan po mapapunas na? pamunas dito sa ano, shot glass. Ah, hindi pwede yan. Hindi yan. Dito. Tissue lang. Tissue. Tissue ayun, na lang. nandun. Nandun din sa loob ng mga plantahan. Sa dulo. Kasi yung mangkok lang. Sa loob din. Yan, doon, sa dulo. Mangkok Tapos daw yung yan, mangkok sa mangkok. ibabaw, stainless. Yan, stainless pwede. Ano ilalagay dyan? Yung etong coffee po na. Ah, yung deraw. Pwede pa yan pang fertilizer, pang scrub. Tatang lang po. Hindi pwedeng timplahin to. Hindi na pa. Isang gamitan lang. Kahit isang gamitan lang. Wala, halos wala nang lasa po yan. Ah, wala na yan? Napuro na talaga doon. Kasi pag espresso talagang na ano niya, nasisimot niya talaga yung Oo, okay. na-extract niya maigi. Lalaga ko pa sana eh. Gusto mo malaman? Kumuha ka. Tingnan mo. Wala lang lasa. Wala na. Hindi na siya mapait. Masarap na siya. Kayo naman po, mag-try. Walang lasa. Try. Di ba mapait yan? Nandun na punta yun. Nakalay ko. Si Jero lang mo. Ha? Dito naman Sa yun, popo? just make sure lang na lagi siyang tuyo para yung hindi mabasa yung powder na. Hindi pwede. Kailangan may tissue lang. Sino po magtatry? Yeah, kayo po siya. Grind lang po doon. Tansyahin niyo lang po mga 14 grams. Sige, kahit dito po kayo sir para ano mas madali. Nasa harap. Magaling ko muna. Ang galing po ng pasara. Sa likod po may switch. Oh, mo yan mo. Palpitate yan. Sarap? Yung mo, tila. Sarap ba? Bawal sa akin. Palagi naman sa masarap yan. Wala na masyadong ano lang doon. May putik niya eh. Lagi ko masarap eh. Matabang kasi kaya masarap. Mahilig na ako sa matabang. Sige pa po sir, konti pa. Yeah. Try na natin. Yung texture niya. Texture, tingin mo. Inikot mo pa yan o hindi na yan? Hindi kasi baka mamaya ako lang nasa diin. Kaya tatras tingin mo nasa diin. Pero in-adjust ko na rin po siya ng konti. Pinaliit ko siya ng konti. May adjustment na konti tapos yung diin nagtaka na lang. Iba na nga kulay. No? Tapos ito, lagyan ng asukal yan. Ano yan? Pag melt. Ito yung mga flavor. Protein mo lang. Ilang flavor meron tayo? Hahaluan na lang. Dahil po sa recipe natin may 15 flavors po. Madami. Pwede naman sila mag-dagdag. Gusto nila i-customize. Pwede kasi nila ibahin yan eh. Yun nasa recipe. Parang basehan lang naman siya. Guide lang siya. Ayan, sir, tap nyo lang po paano magpantay. Yeah, tapos amber. Pag ganito sir, para ano siya. Mas medyo tilt nyo. Caramel syrup. 30 50 ml na lang muna natin. 30. Pero dapat 50. Ito ka rin daw kasi. Doon na lang muna sa labaw. 30 ml. Tapos haluin lang natin. Madali naman matutunaw yung syrup dyan kasi mainit pa naman yung espresso shot natin. Okay. Tapos, Ganyan lang yung kadami ng kape. lagay lang tayo dito ng... Actually, yung pagtimpla ng mismong kape, madali lang. Ang mahirap na part, yung calibration, tsaka yung pag-froth natin. Lagay lang tayo ng design lang, na caramel sauce. Paligid. Ayan. Ang ano lang, aesthetic lang ba. Lagyan lang ng full ice. Pag iced coffee, laging full ice. Wala naman siyang timbang or ano measurement. Pupunuin lang natin ang ice. Paano yun eh, hindi siya kasya doon sa cup na yun, ililipat. Ano po? Kunwari, di ba dapat 50? Opo. Eh, Kunyari hindi ito, hindi kasya. Kasi yung kanina, medyo nasa taas na siya ng 75 eh.
So, kung nasa 60 lang siya, usually kasya naman. Pero pwede naman, ilipat dito. Ito na Para maging 50 talaga. Opo. doon mo siya titimbang. 50 ano ba? ml. Opo, na zero. Maging 50 grams? Ano ba? Kasi ang 30 sabi lang ko naman is nailagay mo. 50 ml lang zero pila. Oo nga. 30 lang yung kumasya. Kasi medyo madami yung espresso natin. Pag ganyan nangyari, yung kasing ganun, pwede na Ito yung isip. timbang eh. Opo, nung syrup po. Yung Syrup lang yun. Opo. Kasama ng syrup. Syrup C lang. grams naman po, tsaka si ml parehas lang naman po. Oo. Kasi nung ipinatong yung kape kanina, zero. Zero. Oo. Para ma-flat mo yung... Ililipat mo siya ng ibang lagayan para magkasya. Tapos, may full ice na. Lagay lang tayo. Meron po naman. Milk. So, zero lang ulit. There natin. Any milk ba or? Dapat po laging full cream. Any brand naman. Basta full cream. Meron ba kayong mas suggested brand? Ito, Arla talaga. Ano Usually, naman, oh. Tapos, lagay lang tayo ng mga 130 ml. Tapos, ito po. Boost lang natin. Ang pag-boost po ng espresso shot, ganito lang. Ayan, paikot, para nakahalo siya dun sa milk at dun sa syrup. Tapos pag nasa bandang gitna, halo lang para makuha natin yung crema. Kasi may sarili siyang sweetness. Ayan, halo lang ng ganyan. Ayun, iced caramel macchiato na po yan. Tikman na lang. Sure. Straw ba kayo, sir? Straw. Hindi siya puno. Pwede Pag dagdagan ng ganyan, ice. ice na lang po. Okay. Sige po, tikman niyo. Sa hot naman po tayo. Yan naman po yung provided na recipe ni Coffee Co Black. Pero, syempre, kung own coffee nyo, pwede nyo siyang ibahin ng Hindi na, coffee. hindi na sinalo. Matapang ano. Kung gusto nyo mas matapang, mas matamis, pwede nyo Mamaya, pagpitik na tayo sa puro tikim. Hindi, ayoko. Tawag sa Tapang akin. ba? Yung sa paghalo, sir, Ano yung nasa pag may ilalim niya? straw Parang dyan, ilalim. madali lang naman pag may straw. Yung caramel siguro kanina. So, iba pa lasa niya. Pero Kasi pag pag unang- ginawa siyang 50 ml, iba lasa nun. And Matamis. then, Opo, mas tamis siya. Oo, kasi Kaya- 50. Pero 50 ml talaga siya. Yung, ano ba yung sa recipe mo? Zero. yung nasa Ito, recipe, ito, 50 ml. 50 ml. Pero, syempre, depende po sa inyo yung gusto nyo maging signature taste ng coffee shop nyo. Pwede nyo siyang mas tamisan o mas bawasan para... So, ibig sabihin, Maganda siya 50 ml. kapag nag-request Kasi ang may yung customer, matutunaw pa yung yellow niyan. pwede mag-request ang customer na tulad ko, less sugar po, Ayun, pwede yun. less sweet. Magdadagdag or bawas kayo sa... Caramel. Sino pa po gusto mag-try ng espresso shot? Ako po. Sige. Try. Para yan ang naman Caramel or yung, ice dito sa zero? yan naman yung pang-sample natin. Sa katulad ko yun ang saktong lasa. Ha? Oo, Matapang po. matabang. Matabang kayo. Matabang siya. Kasi yun ang... Matabang yung sweetness pero yung Oo. ito, Yung papainit doon. Pwede Pwede naman yan dagdagan to. No? Kulang lang kasi siya ng ano. Anong Ano kanina lasa? Hindi, matutunaw pa yung yellow niyan. Okay. Konti pa. Pala bilang mo. Ito na may oras. Oo, may settings ka. Para di masayang. Oo. Yung tira. Oo nga. Seconds ko. Wala po. Tapos na. Tapos ba? yes po. Ayun, Mag-support. 0-0. Nasa Jilin. Maintenance na yan sa milk tea. Inumin natin kay Jilin to. May milk tea yan eh. Ano, katindog pala ko. Milk tea yan kanya. 40 na. Ipag Mga bibigyan ng lang. bata. Pinagkape mo. Ang daming flavor. Kaya nga. Sobrang ako. Ang tamay ng kape. Yeah, ito naman yung mga flavor. Hindi naman yung lahat. Tapos, Tapos i-tap nyo lang po siya konti para mag-try.
Tapos patong nyo na po. Hindi pantay eh. Banda dito. Kung saan niya siya paluin, doon siya mapupunta. Punta ka dito, bibigyan ko sa'yo. Isa mo siya yung gano'n, ito pat doon siya pupunta. Kaya pala ikot. Patong na muna. Yun ang ano eh, yun ang mga nakakatrail eh. Makita mo sa customer eh, ano? Yung, Ayan. ayun, di ba? Tatapad sa customer. Oo. Tapos sipati mo siya. Itong muna na lang po. Itong baba niyo pa po. Baba, Ah, yeah. ito lang. Ayan. Para hindi siya Tatlong kamay. Daliri. Tatong daliri. Hindi mo pa. Sige po. Pantay Ganyan pa po, dapat. ma'am. Hindi mo. Tapos, ikot. Mama, dali. Hindi. Ikot pa Ito mo din. pa na. Patay. Ah, Yun yun. pantay na. Sige ma'am, dinan niyo na. Ayan. Parang mas Ikot mo. sa yung lalaki mo. Pwede siguro kahit dalawa lang ah. Dalawa lang. Mas ka dyan. Kung saan po kayo komportable, basta Yan. madiinan po. Tapos alisin nyo na po. Ayan. Okay na. Before and after use po, yung reach. Okay na po, pindot na po. May ano siya, may pantay sa pinakalak niya. Yan. Yan. Dito ako. Pantay mo, pantay mo. Pantay mo yun. Baba. Tapat mo kasi. Tapat mo Yan. yung mukha mo. Sige. Pagmin ko. Sige, gitna. Medyo Bakit makapal kailangan medyo palakas ka mataas. pa dito? Kaya ha. Sa una lang daw Gitna yan, na ba? nakatigas. Hindi. Yun na yan. Yun na yan. Ano na ba yan? Konting-konting. Oo, di ba? Hindi ba? Salot ka. Tapos, ano po yan? Ito? Sentro mo. Bakan mo. Sige. Ang dami. Medyo mas malabnaw po siya. Kulang sa diin. Yun, kulang sa diin. Hindi mo din yung kanina eh. At medyo galit kayo, ma'am. Kukunti yung block niya. Oh. Pero nandun yung tatlong color. Kita mo? Oo, naka-3 color siya pero... Oo nga. Kasi pag nandun yung tatlong color, ibig sabihin good espresso shot. Pero pag na-reach niya yung 60 to 75, yun ang perfect. Pero yung mga good, pwede naman na yan i-serve. Pwede rin. Hindi naman Hindi lang siya perfect. Sayang naman kung tapon yan. Hmm. Ayan. Sample natin sa ano naman, hot coffee. Ayan sa akin. Ayun, Jilin. Saan pinagay mo kay Jilin? Ayaw ko. Ayaw nga. Tapong daw. Yung kaya no, pati yan. Kay Malu. Nagkakape yun. May ano. Ayun yung... Tapos Ano siya itapon? saan yung drain niya sir? Yung drain. Ayun na po. Natatanggal naman po siya. Ang latay na. Bali, ito po yung gagamitin na natin na pang sample sa hot coffee. And yung sa hot coffee po, ang pinantitimpla sa kanya is yung Ila, tanggalin mo. Ako pa inutunan mo. Hirap ka. Hindi, siyempre, para matesting mo na, di ba? Kaya nga. Pero pag tagal hindi na ganyan kahigpit. hindi na po. Mga isang Ano linggo. lang. Basta tuloy-tuloy yung gamit. Ang ginagamit po natin pang-timpla sa hot coffee is yung steamed milk or yung na-froth. So kailangan talaga may ano doon, tubig. May kayo mo. So yung steamed milk, Lalagay na rin. dito mas ano talaga, mas prefer talaga na full cream milk. Kasi dun sa contain niya na fat, yun yung mas nagpapaganda ng bubbles. Kasi magkakreate tayo ng bubbles dito. Yung ito po yung sa ano yung naggagawa ng mga puso. Yung sa Latte art. latte art. Isa rin pong reason ba't natin ginagawa yung milk frothing is para lumabas yung natural sweetness ng milk. So kahit tikman natin siya ng milk lang and coffee, iba yung lasa niya, may tamis siya, hindi siya kagaya ng rekta dito. So dito po, di ba ito po yung default niya pagka turn on natin. Ito po yung steam 1. Ito yung switch niya. So 2 full turns ito, dalawang ikot na sagad.
para sumindi. Pero pansin nyo, pag sinundan ko siya, tubig lang po yung lumalabas sa kanya. So kailangan muna natin pindutin ito. Ito po yung pan-steam. And then expect natin na mag-preheat siya sandali. So pag alam natin na hot yung order niya, mag-steam na tayo ng milk, pwedeng i-press muna natin ito and then tsaka natin i-prepare yung milk. Mas maganda po ito ay chilled sa refrigerator. Kasi para maiwasan nating masunog siya agad. Kasi may tendency masunog yung milk, makaka-apekto sa lasa, lalo mainit yung steamer natin. Pag ito po pinalamig niya, kasi kung sakali na talagang last resort, bagong bili lang yung milk natin, naubusan, walang malamig, pwedeng ito na lang yung palamigin natin para kahit papano malamig yung, may mabibigay siyang lamig. Nilagyan ko lang po siya ng yelo. Tapos naluan. Para lumamig yung lagayan. So, pampalamig lang siya. Tinapon ko na rin. Tapos, lagyan na natin ng milk. Pinalamig lang yung lagayan. Yes po. Huwag mo kalilimutan, zero yung weight. Huh? Zero yung weight. So, yan. Ang gagamitin po natin dito is 250 ml. And then ito po, bago natin siya gamitin is yung purge din. Before and after, importante kasi lalo milk yung lumulubog dito eh. So, para mailabas niya yung mga extra milk. And then, wait natin siya, medyo mainit po mama, na yung steam na lang talaga yung lalabas sa kanya. Makalat pala sa una, no? Napapasigan yun. Kailangan steam lang. Steam lang po. Saka May tubig pa eh, no? medyo matakas na. O, nasa una may tubig pa siya. Pag ganyan, pwede na siya. Mausap na siya. Kapag mausok na, okay na yun. Tapos dito lang natin hawakan kasi sobrang init po nitong wand na to. So sa rubber lang. Pinaka best na position parallel dito. So straight lang natin to. Tapos dyan nakatayo yung magi-steam. Diretso sa kanya. And then ito po yung magiging ano natin, guide. Kasi usual na nagiging mali. Advance natin. Lapit po kayo. Pwede kayo. Para kita niyo. Usual na pagkakamali po sa beginner is pagkalagay natin dito, kailangan kasi natin mahabol yung tunog niya na hissing sound lang. So, ang sound na yun is ganun lang po siya. Timalo! So, pag maingay or hindi natin nadidinig yun, i-adjust natin yung angulo. Dika. So, ang problem, yes po, problem pag nakuha na natin yung sound na yun, nagagalaw natin. So, ang pinaka-best is yung tip nitong Kunin dyan, mo to. didikit natin dito sa one. Para hindi siya gagalaw. Mas madali natin siya makahawakan. So, ayan po. Ang pag-angulo naman ito is pasok natin. So, gitna muna. Pag nasa gitna na siya, i-tilt natin ng konti. Kasi gusto natin mapaikot siya, makakreate tayo ng vortex. Plus, ang paghawak po, bago natin sindihan, make sure na yung hawak natin is hindi nakatikit dito. Dahil iinit po ito ng husto, pag napaso tayo, mabibitawan natin. Pag ready na, so yan, dikit lang dyan. Center, tilt ng konti. And then, push hold turn. Yun yung sound na sinasabi. Yung nasisip na yan. Yes po. Yun. Tapos kung pansin nyo, umiikot din po siya. Yun. Nagpupumi siya. Yes po. Hindi, itong finish na. Tapos dyan, yung tubig, babalik siya sa loob, iikot siya. Lilinisin niya yung buong machine. Walang matcha flavor. Wala po kaming included, pero may nakalagay po dyan sa recipe natin. Pwede kayong bumili ng matcha powder, gano'n. Tapos, gawin niya na lang po. Meron din ganun? Matcha powder? Wala po, hindi po Ay. available sa... Pero madali lang naman po sa Yung mga... meron yun sa ano? Dito sa may... Doon lang malapit sa ano? Resto. Yan. Same lang naman po siya sa paggawa ng espresso. Bigay lang din.
kasi. Hindi masira pag sobrang higpit. Hindi naman po. Tapos 15 to 20 seconds lang. Pag nasa 15 to 20 seconds na, pwede niya nang pindutin ulit para matapos na siya. Ayun yung seconds niya. Yun yung kada week. Kada week naman yan. Pero kung malakas talaga yung ano niyo, benta niyo, gawin niyo siya kahit twice a week. Para wala. Ayan. Doon na lumabas. Yung mga ibang coffee. Doon? Opo. Sinukan niya doon. Opo. Galing Ito machine yung galing eh. No? Ayan. Ayan, may mga coffee po siya dito. Ayun. Kaya kailangan niyo po siya release. Bali, yun lang naman po yung training natin, sir. Okay. Ayun yung sakit ko ito. So, ito. Yung nozzle na maliit dito. Ayun, okay. Pero, konti lang yung lumalabas sa kanya. So, kung kunwari magtitinda kayo ng matcha, di ba, lalagay siya na hot water para matimpla. Kasi powder mo. Opo. Mas recommend po talaga yung electric kettle kasi Magano na lang na makulo. mas mabilis, mas marami. Tapos, syempre, i-consume niyang water yung sa tank din dito sa likod. Hindi naman to ganun kalaki. Para hindi na tayo salin dito. Oo. Pakulo na lang kayong tubig. Kasi iba yung ano. Iba yung, flavor lang yun. Powder. Tapos, meron din pong isang bagay dito sa machine natin na minsan, kunyari, magka-close kayo, ang huling ginamit sa machine is yung protein, naiwan siya nakasindi, tapos pinatay. Tapos kinabukasan, nag-open ulit kayo, kasi hindi nyo. Yan. May error na lumalabas. So, kahit anong pindutin nyo dyan, yan, hindi siya gagana. So, turn off lang po ulit. Yan, turn off lang, tapos patayin nyo lang tong pang-frot. Kailangan patay. Yan, pag napatay siya, okay naman. Minsan kasi nako-contact kami ulit. Sabihin, sira na yung machine nyo. Hindi na. Yan lang talaga yun. Tapos, matibay naman itong machine natin. In case, 7 days replacement naman to. Tapos, 6 months warranty. Contact nyo lang po kami.